Sa pagkapanalo ni Chin ay kaagad na naghiyawan ng mga tao habang hindi naman makapaniwala ang mga Diyos sa pagkatalo ni Hades. Nagtataka naman si Risk kung paano nagawa pa ni Chin na manalo kaya ipinaliwanag ito sa kanya ni Kojira. Dahil umano sa dugo ni Hades na bumalat sa kanyang sandata ay nagkaroon din ito ng buhay. Kaya nakita ni Chin ang linchpin of Chin ito at ito mismo ang kanyang pinunterya dahilan ng paghina ng ultimate technique ni Hades. Gamit naman ng Force of the Phoenix ay matagumpay niyang nasira ang sandata ni Hades. Sa tindi ng pinsala na natamo nila Chin at Alviter ay dali-dali silang itinakbo sa hospital. Sa sobrang galit ni Adamas ay umalis ito kagad para puntahan si Chin at maghiganti dito dahil wala na umano itong pakialam sa patakaran ng Ragnarok. Kaya habang papunta sana sila Brunhilde kay Buddha para bisitahin ito ay nakita sila ni Adamas. Kagad na lumuhad si Brunhilde para magbigay respeto kaya dito na nalaman ni Gol na si Adamas pala ang nasa harapan nila dahilan para magulat ito sapagkat ang pagkakaalam din nito ay patay na si Adamas. Tinanong ni Adamas si Brunhilde kung nasaan si Chin ngunit tumanggi si Brunhilde na sabihin ang kinaroroonan ni Chin. Sa galit ni Adamas ay umatake ito ngunit dumating dito si Beelzebub para pigilan siya. Hindi sangayon si Beelzebub sa balak niyang gawin sapagkat madudungisan lang nito ang dignidad ng mga Diyos at ni Hades. Napilitan na lang si Adamas na umalis dito pero binalaan naman ni Beelzebub si Brunhilde dahil hindi lang umano sila ni Adamas ang hindi na makapagpigil na lipulin ang sangkatauhan. Habang nagpapahangin si Buddha sa paborito niyang tambayan ay nilapitan siya ng isa sa kalahok ng Ragnarok sa panig ng mga tao na si Kintoki Saketa. Tumakas lang pala si Buddha sa hospital at hindi din ito alam nila Brunhilde. Matapos maibigay ni Kintoki ang kanyang mga request ay dito na siya humiling ng pabor kay Kintoki. May gusto siyang ipahanap dito na alam niyang magpapagimbal sa Ragnarok. Ang tinutukoy pala niya ay ang Dragon Slayer hero na si Siegfried. Pinuntahan ni Beelzebub si Hermes para ipaalam dito na siya na ang lalaban sa susunod na round ng Ragnarok. Nanggagalaiti naman sa galit si Brunhilde matapos nitong malaman ng pagtakas ni Buddha sa hospital. Muling inalala ni Gol ang mga sinabi ni Beelzebub at alam ni Brunhilde na mahihirapan talaga ang mga Diyos na tanggapin ang pagkatalo ni Hades. Binisita nila ang susunod na kalahok na isasabak nila at ito ay si Nikola Tesla. Siya lang naman ang henyo na maraming naimbento at nadiskubre na mapag hanggang sa kasalukuyan ay napapakinabangan pa din ng mga tao. Na parang mahika ang kanyang mga gawa pero ito ang salita na pinakaayaw ni Nikola dahil ang kanyang mga ginagawa ay hindi mahika kundi isang siyensya. Matapos makumpirma ni Brunhilde na natapos na ni Nikola ang kanyang pananaliksik ay dito niya na tinawag si Gondal na siyang magiging divine treasure ni Nikola. Nang magpakita ito ay kagad itong nilapitan ni Nikola para tanungin kung kaya ba nitong iaalay sa kanya ang katawan nito. Dahil pumayag din ito kagad ay dito na nila isinagawa ang Volunder. Misyon ngayon ni Nikola ay higitan ang mga Diyos gamit ang siyensya. Ipinakita dito ang malungkot na pamumuhay ni Beelzebub dahil pinaniniwalaan siyang sinumpa umano ni Satan. Kaya halos wala ni isa ang may gusto na lumapit o makipagkaibigan sa kanya sapagkat kapahamakan lang umano ang dala niya. Pero may tatlong anghel ang hindi natakot na lumapit sa kanya at ito ay sila Azazel, Samael at Lucifer. Niyaya siya ng mga ito na sumama dahil pupunta umano sila sa Eden. Sinubukan niyang itaboy ang mga ito pero hindi nakinig sa kanya si Lucifer. Dahil sa sobrang pagkamakulit ng mga ito ay matagumpay nilang napapayag si Beelzebub na sumama sa kanila. Sa ilang oras ng kanilang pagsasamahan ay madami silang nagawang kalokohan at mga masasayang bagay kaya sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman na din ni Beelzebub ang pakiramdam na magkaroon ng kaibigan. Sa isip-isip niya na sana ay ganito na lang sila palagi na magkakasama habang buhay. Kinaumagahan ng magising siya ay nagtaka siya na nakatulog pala siya. Nang mahawakan niya ang dugo sa kinauupuan niya ay dito niya na napansin sila Lucifer na pare-parehong wala ng buhay. Dahil dito ay naisip niya kagad na baka totoo nga na sinumpa talaga siya ni Satan at nasa paligid lang ito. Sa sobrang galit niya kay Satan sa ginawa nito sa kanyang mga kaibigan ay nagkaroon tuloy siya ng rason para mabuhay at ito ay iligpit si Satan. Simula nung araw na iyon ay ginugol niya ang kanyang oras sa pananaliksik sa totoong katauhan ni Satan. Hanggang isang araw ay may isang Diyosa ang lumapit sa kanya na nagpakilala sa pangalang Lilith. Nais nito na tulungan umano siya sa paghahanap kay Satan. Sa una ay hindi niya ito pinansin pero nang malaman niya na kababata pala ito ni Lucifer ay dito na siya pumayag na makipagtulungan dito. Lahat ng may kinalaman kay Satan ay magkasama nilang ginalugad ngunit hindi pa din nila ito matuntun. Isang gabi ay nanaginip siya kay Satan kung saan hawak-hawak nito sila Lucifer. Bigla siyang nagising kaya dali-dali siyang tiningnan ni Lilith.
Hindi niya pa din matanggap ang pagkasawi nila Lucifer dahil sa kanya. Dahil dito ay may mga naikwento si Lilith tungkol kay Lucifer para mapagaan ang kanyang nararamdaman. Sa pagkakataon na ito ay muli siyang nagkaroon ng kaibigan na handang samahan din siya kagaya kina Lucifer. Ngunit nagising siya muli na nagkalat na ang dugo sa kwarto dahil inatake niya pala si Lilith. Dito niya na napagtanto na siya lang din pala ang umatake kina Lucifer. Sa sobrang takot niya sa kalagayan ni Lilith ay hindi niya na alam kung ano ang gagawin niya. Naintindihan naman siya ni Lilith at pinatawad din siya kaagad dito. Dahil dito na nagtatapos ang kanilang pag-iimbestiga kay Satan ay may tanging hiling lang ito sa kanya at ito ay ipagpatuloy niya ang kanyang buhay. Ngunit simula nang mawala si Lilith ay dito na din nawala ng gana si Beelzebub na mabuhay. Matapos maayos ang stadium ay sinimula na ang ikawalong round ng Ragnarok. Unang ipinakilala ni Heimdall si Beelzebub kaya hindi lang ang mga tao ang natakot dahil pati ang mga Diyos. Nagtataka si Gol kung bakit kaya ayaw ng ibang Diyos kay Beelzebub. Nang ipinakilala ni Heimdall si Nikola ay may matindi ding entrance na inihanda si Nikola kaya sinamantala ni Heimdall ang pagkakataon na ito na gamitin ang kanyang talento kung gaano siya kagaling magpakilala ng mga kalahok. Pagkasimula ng laban ay biglang nilapitan ni Nikola si Beelzebub na siyang ipinagtaka ng mga manunood. Base sa mga kwento na naririnig ni Nikola tungkol kay Beelzebub ay naiisip niya na magandang pagkakataon ang laban nilang dalawa sa kanyang pananaliksik. Pero isa lang ang nakikita ni Beelzebub na mangyayari sa kanilang laban at ito ay matalo si Nikola. Sinigurado naman ni Nikola kay Beelzebub na kahit ano pa ang mangyari sa kanya ay may kakayahan pa din ng mga tao na hindi kayang pigilan ng mga Diyos. Dito na sinimula ni Beelzebub ang pag-atake at buti na lang ay naiwasan ito ni Nikola. Dahil sa lakas ng impact ng atake ni Beelzebub kahit hindi siya gumalaw ay inakala ng iba na isa itong mahika. Ngunit nilinaw ni Nikola na hindi ito mahika dahil isa din itong siyensya. Base sa obserbasyon nila Galileo at Thomas Edison ay klarong-klaro na gumamit ng vibration si Beelzebub. Muling umatake si Beelzebub at gamit ang kanyang sandata na gawa din sa vibration ay nagawa niyang madaplisan si Nikola. Ayon kay Hermes ay tinatawag na Palmyra ang super vibration na ito. Napakalakas nito na kahit umano ang ipinagmamalaking katawan ni Ares ay mawawasak lang sakaling matamaan nito. Base sa ipinapakitang pagiging agresibo ni Beelzebub ay patunay lang ito kung gaano kaimportante sa kanya si Hades. Gayunpaman ay sigurado si Brunhilde na kakayanin ng armor ni Nikola na tinatawag na Super Automaton Beta na tapatan ang teknik ni Beelzebub. Dito na din nagsimulang umatake si Nikola at sa bawat bitaw niya ng kanyang suntok ay nagdudulot ito ng matinding pinsala sa natatamaan nito. Gamit ang life energy ni Gondal ay naisasalin ito para maging ultra high voltage at tinitipon sa kamao ni Nikola. Tinatawag itong plasma pulse punch o sa madaling salita ay PPP. Muling sumugod si Nikola pero mas nadagdagan pa ang kanyang bilis hanggang sa gamitin na din niya ang plasma pulse jet punch. Ngunit matagumpay itong nasangga ni Beelzebub gamit din ang kanyang vibration wall na tinatawag na Soratsumake. Akala niya ay narating na ni Nikola ang limitasyon nito kaya siya naulit ang umatake. Kaya nilinaw ni Nikola na pagdating sa siyensa ay walang limitasyon. Sinubukan niyang sanggain ang atake ni Beelzebub ngunit hindi niya akalain na mas malakas pa pala ito sa kanyang inaasahan. Akala ni Gol ay isang ordinaryong staff lang ang hawak ni Beelzebub kaya ipinaliwanag sa kanya ni Brunhilde ang nagagawa ng staff na ito na tinatawag na Staff of Apophis. Kapag hawak pala ito ni Beelzebub sa kanyang kaliwang kamay ay nakakalikha ito ng matinding pangdepensa na kayang pigilan ng Heavenly Emperor's Thunder Hammer. At kung hawak naman niya ito sa kanyang kanang kamay ay kaya niya namang lumikha ng atake na kayang wasakin kahit ang Armor of Gods. Kinakatawan niya pareho ang Baal at Zebul o ang Beelzebub's two faces. Pero dahil sa ginawang atake ni Beelzebub gamit ang Apophis ay namanghalang dito si Nikola. Nais niya sanang hiramin ang Apophis para alamin kung paano ito gumagana ngunit kaagad siyang tinanggihan ni Beelzebub. Akala ni Beelzebub ay walang kakayahan si Nikola na talunin siya ngunit dito pa lang pala magsisimula si Nikola. Nakumpleto na pala ang kanyang Gematria Zone Prison na kanina pa niya inihahanda. Katapos ay nilinaw niya kaagad kay Beelzebub na sa loob ng Gematria Zone ay siya ang Diyos sa kanilang dalawa. Namamangha naman ang iba na nagagawa niyang lumutang kaya ipinaliwanag ni Edison kung paano ito nangyari. Tinatawag itong anti-gravity system na kayang manipulahin ang gravity. Bagamat hindi ito nalikha ni Nikola ay matagal niya na itong natapos sa kanyang isipan. Sa tulong din ni Gondal ay naging realidad ito gamit ang Super Automaton Beta. Biglang umatake si Nikola at bagamat nasangga ito ni Beelzebub ay nabigyan niya pa din ito ng pinsala.
Pero dahil lumulutang na siya ay nagagawa niya ng paglaruan si Beelzebub gamit ang kanyang bilis. Ngunit hindi naman pumayag basta-basta si Beelzebub na gawin niya ang kanyang mga gusto kaya pagkasugod niya muli ay nag-counter ito bigla. Dahil dito ay ginamit niya na ang Plasma Pulse Punch Surprise at muli na naman niyang napuruhan si Beelzebub. Sa sobrang inis na ni Beelzebub ay sinabihan niya si Nicola na hindi na makakatama muli sa kanya ang kamao nito. Ngunit nagulat na lang siya nang bigla na lang itong mag-teleport sa kanyang likuran. Ilang buwan lang katapos ng pagkasawi ni Nicola ay ginamit ang kanyang final research para magsagawa ng top secret experiment. Ang experiment na ito ay para lang sana masubukan kung kaya bang maging invisible ang barko sa radar. Ngunit nang sinimulan nila ito ay nagulat na lang ang mga nakakita nang biglang maglaho ang barko. Katapos ay bigla itong lumitaw sa layong higit kumulang 363 kilometro. Karamihan sa mga sakay ng barko ay nasawi at nawala habang ang mga nakaligtas naman ay nakaranas ng malalang mental breakdown. Dahil dito ay napagdesisyonan ng nasa nakatataas na ibaon ng research na ito. Matapos ang ginawang atake ni Nicola ay nagulat na lang ang mga manunood na nakahandusay na si Beelzebub. Habang takang-taka pa din ang iba sa ginawa ni Nicola ay alam na ni Beelzebub na teleportation ang ginawa nito. Maliban dito ay alam niya na din ang 3 limitasyon ng teknik ni Nicola. Inisa-isa niya ang mga ito kaya namangha sa kanya si Nicola. Ipinaliwanag naman ito ni Nicola sa mas detalyadong paliwanag at sinabi din niya na 2 beses niya na lang pwedeng gamitin ang kanyang teknik. Sakaling gumamit siya ng lagpas pa sa 2 ay posibleng bumigay si Gondol at kasama siya ay baka maglaho sila pareho. Sa tindi ng tinumong pinsala ni Beelzebub ay muli niyang naalala ang araw nung hinamon niya sa isang laban si Hades. Tinanggap ni Hades ang kanyang hamon ngunit sa laki ng agwat ng kanilang kakayahan ay nabugbog lang siya. Gayunpaman ay ikinatuwa niya pa din ito dahil sa wakas ay nakahanap na din siya ng magliligpit sa kanya. Hindi niya pala magawang saktan ng kanyang sarili dahil kusa siyang pinipigilan ng kanyang katawan. Para sa kanya ay isa itong sumpa na iniwan sa kanya ni Lilith para mabuhay siya ng matagal habang nagdudusa. Pero para kay Hades ay hindi ito isang sumpa kundi isang panalangin sa kanya ni Lilith. Dapat umano'y isipin niya muna paano mabuhay kaysa unahin ng pag-iisip paano mamatay. Kung gusto niya pa ding mamatay ay bumalik na lang siya sa susunod pag mas malakas na siya. Makalipas ang ilang buwan ay bumalik nga siya pero sa pagkakataon na ito ay hindi na siya nagpunta dito para makipaglaban. Gayunpaman ay naniniwala pa din siya na kailangan niya pa ding masawi. Napagtanto niya na kailangan niyang mabuhay pa ng matagal para mahanap ang pinakapangit na kamatayan na posible mangyari sa kanya. Dito na ibinigay sa kanya ni Hades ang Staff of Apophis dahil habang gamit niya ito ay hindi siya basta-basta masasawi. Sinisisi niya na ngayon si Hades dahil parang naging mas masamang Diyos pa siya ngayon. Nung una ay gusto niyang masawi pero ngayon ay mas gusto niya nang ubusin ang sangkatauhan. Nakilala kaagad ni Zeus ang kanyang gagawin at ito ay ang ipinagbabawal na teknik sa Helheim. Sinubukan ni Nicola na umatake ngunit hindi niya pa din napigilan ang inihahandang teknik ni Beelzebub. Ito pala ay ang tinatawag na Original Sin of Helheim Form Zero Chaos. Sa sobrang lakas nito ay nagdulot ito sa pagkawasak ng buong entablado. Bagamat nakaligtas pa si Nicola dito ay halos mawasak naman ang kanyang armor. Ginamit na din pala ito dati ni Beelzebub sa Helheim at sa mapaminsalang lakas nito ay ipinagbawal na ito ni Hades na gamitin muli sa Helheim. Ang problema lang sa teknik na ito ay pwede din itong ikapahamak ni Beelzebub. Isinakripisyo pala ni Nicola ang isa niyang Tesla coil sa pamamagitan ng paggamit ng matinding plasma pulse punch para tapatan ang atake ni Beelzebub. Gusto niyang patunayan na wala talagang katapusan para sa mga tao. Ipinakita dito ang mga panahon nung 5 taong gulang pa lang siya. May kapatid siyang nagngangalang din na Nuoy pinakamatalino sa nayon at siyang inaasahan ng nayon sa pagdedesenyo. Naatasan ito na magdesenyo ng mas malaking windmill pero nababahala ito na baka hindi gumana ang kanyang desenyo. Gayunpaman ay hindi niya matatanggihan ang nag-request nito sa kanya dahil natutuwa siya tuwing nakikita niyang masaya ang kanilang mga kanayon. Kaya binigyan na lang siya ng lakas ng loob ni Nicola dahil katulad sa luto ng kanilang kapatid na hindi masarap nung una ay unti-unti itong naging masarap hanggang sa maging paborito na nila ito. Sa kasagsagan ng construction sa bagong windmill ay nagkaroon ng bagyo kaya pinuntahan ni Dane ang windmill para tingnan ang kalagayan nito. Ngunit nang hindi siya nakabalik kaagad ay pinilit ni Nicola na sundan siya. Natamaan pala siya ng kidlat na siyang ikinasawi niya kaagad. Makalipas ang ilang linggo nang makumpleto ang windmill ay nagtaka sila na hindi ito gumana. Simula nung araw na iyon ay araw-araw nang nasa geometria zone na iniwan ni Dane si Nicola.
At makalipas ang 6 na taon ay matagumpay niyang napagana ang windmill dahil sa bagong blueprint na ipinasa niya. Pero para sa kanya ay hindi bagong blueprint ang ibinigay niya dahil inayos niya lang ang orihinal na blueprint ng kanyang kuya. Inilaan niya ang kanyang buhay sa pananaliksik para sa kanyang pangarap na ikonekta ang siyensya at sangkatauhan papunta sa hinaharap. Muli siyang bumangon para ipagpatuloy ang laban at inactivate niya din muli ang Gematria Zone. Muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang laban at nagtataka si Adamas kung bakit hindi nalang gamitin muli ni Beelzebub ang Chaos para tapusin na si Nicola. Alam ni Zeus na imposible na ito dahil wala nang lakas si Beelzebub para kayanin ang impact ng Chaos. Bagamat malaki din ang posibilidad na hindi na din umubra pa kay Beelzebub ang teleportation ay may natitira naman pa na isang Tesla coil kaya mahirap pa ding masabi kung sino ang mananalo. Nang mapahinto si Nicola ng nagkalat na parte ng nasirang entablado ay sinamantala ni Beelzebub na umatake. Pero dahil sa tindi na ng pinsala na natamo niya ay kusang nagre-react ang kanyang katawan na huminto na. Matagumpay niya itong nakontrol at gamit ang Sorat Tab ay nagawa niyang mapuruhan si Nicola. Akala ng lahat ay sigurado na ang pagkatalo ni Nicola kaya nagulat na lang sila nang bigla itong sumigaw sa sobrang pagkamangha ng ginawang atake ni Beelzebub. Muli niyang inactivate ang natitirang Tesla coil dahilan para mabigyan muli ng pag-asa ang mga tao. Sinugod niya si Beelzebub at dahil sinasanggalang nito ang kanyang mga suntok ay ginamit niya na ang Plasma Pulse Punch Mobius. Sa sobrang bilis ng kanyang mga suntok ay tanging pagsanggalang ang magawa muna ni Beelzebub. Hindi naman nababahala dito si Adamas dahil sa oras na mapagod si Nicola at huminto ito sa pagsuntok ay katapusan niya na. Pero alam ni Zeus na kahit din si Beelzebub ay hirap na ding mapanatili ang kanyang vibration para maprotektahan ang kanyang sarili. Ilang segundo ding tumagal ang atake ni Nicola hanggang sa biglang bumigay ang kanyang katawan dahil sa natamo niyang pinsala kanina. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Beelzebub na pahintuin ang kanyang suntok. Tatapusin na sana siya ni Beelzebub pero nagawa pa niyang magamit ang Plasma Pulse Punch Jet dahilan para mapagamit ng Sorat Simic si Beelzebub. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay teleport pala ni Nicola ang kanang kamay nito sa kanyang likuran na siya ding ikinagulat ng lahat. Dahil dito ay parehong kamao na ni Nicola ang kailangan niyang sanggain at tinawag ni Nicola ang atake niyang ito na Plasma Pulse Punch Cross. Ginamit niya ang kaliwang kamay niya para sanggain ang kanang kamao ni Nicola at matagumpay naman niyang nailagan at kaliwang kamao nito. Pero hindi lang niya pala ito nailagan dahil nakapag-counter din pala siya. Naisip ni Nicola na lamang lang siguro si Beelzebub ng isang hakbang sa kanya. Pero katwiran ni Beelzebub ay nagtiwala lang umano siya na ang kagaya kay Nicola ay hindi lang aasa sa palakasan. Bago maglaho ni Nicola ay sinamantala niya ang natitirang oras niya na ipaalala sa mga tao na sa naging laban niya ay nagkaroon na naman ng panibagong nadiskubre ang sangkatauhan. Basta hindi lang sila susuko ay hindi kailanman magwawakas ang sangkatauhan at ang siyensya. Dahil sa kanyang mga sinabi ay hindi ganong napanghinaan ng loob ang mga tao sa kabila ng kanilang pagkatalo. At dahil naman sa pagkapanalo ni Beelzebub ay nag-iba bigla ang pagtingin sa kanya ng ibang Diyos.